So, ang gagawin natin ngayon, may mag-share tayo ng message sa makikita dyan sa Matthew 22. Basahin natin. Matthew 22. Matthew chapter 22, verse 1 to 14. It's a parable and stories of the kingdom of heaven. Parable, it's like a story or talinghaga. So, istorya na mayroong kahulugan. Itong story na to ay nag-illustrate din kung ano ang kaharian ng Diyos. Okay? Basahin ko. And Jesus answered, or talking to them again in story, said, the kingdom of heaven is like a certain king. So ang kaharian sa Diyos, ang the kingdom of heaven is like a certain king. Inahantulad niya sa isang hari who made a feast when his son was married. Hindi niya hinahantulad sa isang fiesta. Note mga kapatid. Hinahantulad niya sa isang hari. So ang kaharian ng kalangitan ay hinahantulad niya sa isang hari, hindi sa isang fiesta. Pero ang king dito, who made a feast when his son was married. So, mayroon kasalan na piyesta ang mangyari. And sent out his servants to get into guests to the feast, and they would not come. And sent forth his servant to call them that they were bidden to the wedding, and they would not come. Again, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things, lahat ng mga kapangangailangan, lahat ng bagay, are ready. So the invitation, come to the feast. Come to the feast. Punta kayo sa fiesta. Yun ang calling, napaka-importante. Come. But they gave no attention. They gave no attention. And went about their business. Hindi sila nagbibigyan ng atensyon. Nagpunta sila sa mga sarili nilang negosyo. One to his farm, another to his trade or merchandise. Verse 6. And the rest put violent hand on his servants. Pati nga yung nagdadala ng message ay sinaktan. Entreated them spitefully, did evil things to them, and put them into death. Pinatay pa. But the king was angry. Nagalit ang hari, and sent his armies and those who had put his servants to death. So, kung sino yung nagpatay sa mga servants niya, he gave two distractions. Distraction meaning trahedya. Burning down their town with fire. Tingnan mo, nagalit ang hari. Ay napunta sila sa distraction. Hindi masaya to, distraction ang mapuntahan. Verse 8, and he said to his servant, the feast is ready to the guest, were good enough. Then he said to his servants, the feast is ready, but the guests were not good enough. Ang fiesta or ang ready na ang reception, pero ang mga bisita, ang invited, is not ready. Go then to the crossroads and get all those whom you see. Come to the bride feast. And those servants went out on the streets and got all those who are they come across, bad and good, and the feast was full of guests. But when king came into the guest, ang hari nagpunta na sa mga bisita niya, he saw, mayroon siyang nakita, there a man who had on guest robe, who had not on guest robe. Mayroong isang tao na
walang, hindi naka-cloth para sa requirements, no? Wedding garment, hindi siya pangkasal. Siguro maganda 'yon na damit pero hindi pangkasal. And he says to him, "Friend, how came you in here not having a guest robe?" Paano nangyari na kapasok ka na wala kang pangkasal na damit? And he had nothing to say. Then the king said to the servants, "Put cords around his hands and put him into the dark." Yeah? Gapusin mo yan. And put him. And there will be weeping and cries of sorrow. For out of all to whom the good news has come, only a small number will get salvation. Another translation, for many are called, but few are chosen. No? Ang daming mga tinawag, pero konti lang ang pinili. No? Dito. So, ang mga karakter dito is, mayroong hari, mayroong anak, mayroong pinadala, mayroong tao, o mayroong anak. No? So, yun. The king dito ay nagre-refer sa kaharian ng Diyos. No? At saka ang hari ay mayroong anak na kasalan. Hindi niya sinasabi dito kung sino yung babae na pakasalan at saka saan or sino or taga saan. No? It can be invited ka, baka ikaw ang kakasalin. No? Diri, sabi niya sa invitation, unang-una, yung mga in-invite niya na mga tao, it's talking about during the Old Testament, yung special guest sila. Israelites people, special guest. But anong sinasabi nila? And they would not come. They would not come. Kumbaga sinabi nila, ayaw namin yun. Hindi kami pupunta. They would not come. In other words, nagre-resist sila. Ayaw nila. They would not come. Yan ang first na invitation. Yun ang reaction sa mga tao. Ayaw namin. Okay? Yan. Ang pangalawa, again, the verse 4 again, sabi niya, he sent forth servant tell them, sabi niya, itong pangalawa, in the time of Christ, sabihin mo na mayroon ng pinatay na lamb, na hayop, kordero. Mayroon pinatay na kordero. Kasi isa tong piyesta, isa tong kasalan. Napatay ko na mga oxen, ready na. Okay, come. The calling of come. Sa piyesta, pag sinasabi natin piyesta, normal, may pagkain, hindi pwede ang piyesta na walang mamatay na hayop. During, ang piyesta ay nagsimula during the time na they were naging free sila sa slavery of Egyptian. So every year mayroon silang tinatawag na sinasabi niya ni Moses na unleavened festival. Unleavened festival, 7 days yan na 7 days yan na celebration. So, mayroong mamamatay dyan na hayop. Okay? So, the lamb was during that feast. It's a freedom from their slavery. Yung fiesta na yon. Now, note mga kapatid, dito din, talking about feast din. Kasi mayroon din, sabi ng king, mayroon din pinatay siya na kordero. Kung alamin natin mga kapatid sa Bible, mayroon sinabi sa Bible na Jesus, sabi ni John 1:29 at saka John 1:36. Anong sabi? John
1:29. Excuse me. John 1:29. See, the day of John the Baptist, John sees Jesus coming to him. Nakikita na si Jesus and says, "See, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world." So, ang kahulugan para sa sabi ng hari na ang kaharian na tinuturing na kaharian dito, ready na ang lamb. That's the time na si Jesus Christ was put to death. Ready na. No? Kasi ang sis, pahingi ang tubig. We talk about fiesta. So, ready na ang fiesta kasi namatay na ang lamb. No? So mayroong fiesta pala sa invitation bilang isang mamumuhay ng Kristiyano. Ito yung fiesta. Ano sabi? This is the Lamb. Ito yung kordero sa Diyos. Kung sabi pa, nakapawagtang sa kasalanan sa kalibutan, nakapawala. No? So come to the feast. Punta kayo, may fiesta, ready na. Kaya sabi ni Jesus Christ, it is finished. Ano ang ginawa ni Jesus Christ? Bakit siya sinasabi sa yung nasa krus siya? Sabi niya, it is finished. Ano ang ginawa niya? Yung mission. Ano ang mission? Ano ang mission? To establish the kingdom of heaven. Kasi ang hari, siya ang gumawa. Siya ang gumawa ng pag-arrange ng fiesta na ready na. Also, the God the Father, the one who designed it, who arranged it, para pagdating sa panahon, mayroon siyang i-invite ang mga tao. Pero prior, mayroon na siyang ginawa. Oh. Ano ang ginawa niya? Pinadalanan yung anak niya. No? Naging tao. Jesus Christ is God. But, hindi niya ginamit dito sa mundo bilang isang tao, naging tao siya. Hindi niya ginagamit yung pagka-God niya. Kasi kung ginagamit pa yung pagka-God niya ni Jesus Christ, ay hindi pwede na matao lang siya sa isang pasungan. At saka hindi siya pwede na saktan ng mga tao lang. Okay? At saka hindi pwede siya insultuhin. Okay? Oh? At saka hindi siya pwedeng magkaroon ng naghihirap. So, halimbawa, ang pamumuhay ni Kristo dito sa mundo is just like, kung ikaw isang tao, may mission ka na maging aso. Okay? Or maging pinakamababa na level sa hayop, uod. Di ba, tapak-tapakan lang? Hindi yan madali para sa isang tao na maging uod or maging hayop. Ganyan ang pagtingin natin sa pangyayari na ang ginawa ni God the Father, yung anak niya, bilang isang Diyos, naging tao. Ay, mahirap yun. Di ba? A God become man. No? A man, consider natin, a man become dog. Napaka-layo. But, anong message sa John is showing us the humbleness, humility. Pagkumbaba, pinakita niya kung paano mamuhay si Kristo. Kaya nga, yun, sabi niya, come, learn from me. Mayroon tayong matutunan sa Kanya. Okay? Now, explain ko ganito kasi yun. Tinatawag to na fiesta kasi mayroong namatay. Fiesta. So, dati, ang unleavened bread feast is a celebration from their slavery from Egypt. So, mayroon silang fiesta. So, dito din, yung kamatayan ni Jesus Christ, tinatawag tayo. It's called fiesta. Kaya mayroong namatay.
it's also a celebration to set us free from the bondage of of sin. Napaka-importante malaman natin to. Okay? Kasi meron sinasabi ito ng fiesta. Ang fiesta, dinisign yon sa panahon ni Moses, nag-celebrate sila that they were happy, they were to commemoration or in remembrance of how God set them free from the bondage of slavery. And this time also, the feast, the Father God calling for a feast. Kasi mayroon ding na-slain, mayroon siyang pinatay, which is Jesus Christ. And to enter, to response of this calling, is to lead us also, set us free from the bondage of slavery of sin. Sa kasalanan. Brother G, hindi man ako kasalanan, nag-ano man ako sa law. Still also from the bondage of the law. Hindi natin naintindihan kung paano tayo nakasabi na bondage sa law. Kung nasasabi ko na mayroong bondage of the law, anong mayroon? Kasi mayroon tayong the life of Christ will bring us of freedom. No? Basahin natin sa Romans 8:3. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Okay? From the law of the Spirit of life of Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Romans 6:14. Again, another verse. For sin may not have rule over you, meaning you are free. Sin is not controlling you. Okay? You are not under dominion. Sin shall not have dominion over you. For you are not under the law, but under grace. Kaya, therefore, as I've said, in this feast is freedom from the slavery or bondage of the law and sin. Okay? Nagets natin? So, napakaganda ito kasi ito ay talinghaga. Pero we have to interpret it scripture by scripture. Okay? Mayroon din tinatawag dito na, ang fiesta dito ay tinatawag na married o marriage, kasalan. We talk about kasalan, especially ngayon ay Valentine's Day. Dahil sa Valentine's Day, ang daming papuntang kasalan. No? Kasalan ito na fiesta. Sa kasalan kasi, mayroong mga tinatawag na seremonyal. Mayroong tinatawag na i-light mo ang candle. Tapos yung both parents sa side, yun ang mag-light ng candle. Okay? Tapos mayroong tawag na robe. Mayroong mga mga sign yun. Bakit mayroong mga sing-sing ilalagay mo. So, kung makikita natin sa kasalan, ay napaka-harmonious in order. Okay? At saka, kung it's talking about relation. So, kung ikaw ay in-invite dito, cool. Punta ka sa kasalan. So, anong maintindihan mo sa kasalan? Ikaw din, mamatay ka din sa kasalan kung mayroon tinatawag na union. No? Ang kasalan na mayroon din union physical, 'di ba? Ang husband at saka wife naging isa na dahil sa physical, dahil sa kasal. Sa spiritual, mabasa 'yon natin sa
First Corinthians 6:17. 2 Corinthians 6:17. No, 2 Corinthians, I'm sorry. 1 Corinthians, I'm sorry. 1 Corinthians 6:17. But he who is united to the Lord is one spirit. Okay? Intindihan natin? But he that is joined unto the Lord is one spirit. So, ang union pala natin sa Panginoon is not physical. Is not emotional. So, yung pakipagrelasyon natin sa Panginoon na hindi sa emotion, hindi sa it's by the Spirit. No? Alam niyo mga kapatid, makapunta lang tayo sa spiritual pag yung kagustuhan natin, yung will natin ang hindi masunod. Kung yung kasi ang soul natin is mayroong mind, emotion, and to will. So kung makuha mo yung kagustuhan sa Diyos, yung ang ibig kong sabihin, yung gusto mo sa life mo, masusunod ng gusto mo sa life mo, na gusto mo na masusunod ang gusto sa Diyos, doon ka makapasok sa spiritual life. Yun ang pakipagrelasyon sa Panginoon. Hindi ko na i-explain kasi medyo mataas na kung i-explain ko pa yun aside. So it's talking about marriage. Marriage sa Revelation 19:17 is talking about marriage of the Lamb. Okay? Mga kapatid, balik muna ako sa istorya para maintindihan natin sa Matthew 22. So ito, ang invitation ng una, resist. Ayaw nilang pumunta. Wow, sabi nila, and they would not come. Talagang ayaw, hinindihan nila. It's a time of Moses. Hinindihan nila. Their hearts were hardened. Bakit? Sabi ng mabasa natin yun sa Matthew 11:12. Yun ang mga, bakit patigas sila. Matthew 11:12. And from the days of John, Matthew 13. I'm sorry. Matthew 13, 14, and 15. Because of their 13, 14. Tama ba? Therefore, I speak to them in parables, because they seeing not, and hearing, they hear not, neither do they understand. Bakit daw siya nagsasalita ng parable? Or hindi diretso? Dahil sa katigasan niya. So, maintindihan natin dito si Jesus Christ ay hindi nagsasalita ng hindi parabulo or talinghaga. Nagsasalita siya in front sa mga tao na religious group at saka ng talinghaga. For the reason, because hindi nila nakikita, mga blind ang mga mata niya. Okay? And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, the hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall not see, and shall not perceive. But the sins will not clear to you, and seeing you will not see. Anong klaseng mga tao? May mga mata sila pero hindi nila nakikita. May mga bibig pero hindi nila, di ba? Hindi nila intindihan. Anong mayroon sila? Mayroon silang frozen heart. Ang tawag dyan, pusong bato. Kaya nga, gano'n na lang ang pag-resist nila. Sometimes, sa mga manonood dito, kung hindi ka interesado ng Word of God, ganito din ang
status mo. You resist the word of God. Wala. Hindi importante para sa iyo. Okay? Doesn't mind. You never mind because as long as happy pa ka dito sa physical life, hindi mo maintindihan to. Diba? Din, ito yung unang klase sa pag-resist ng mga tao sa invitation. Pangalawa, ano ang klase sa pagre-resist? Dito. Verse 4 sa Matthew 22. Again, dito na, sa panahon ni Jesus Christ, natapos na ang the kingdom of God. Tapos na, ginawa ng hari, ginawa ni God the Father ang kingdom of God. It was designed. Do you know that the kingdom of God is very important? Kaya nga, mayroong pagkatawag. Mayroong kang tinawag ka. Tinatawag to hope of His calling. Ito yung pag-asa natin sa mga tinatawag, the kingdom of God, ng kaharian sa Diyos. By the way, baka hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang kaharian ng Diyos. Ano ang definition ng kaharian ng Diyos? Okay? Romans 14. The kingdom of God is not meat or drinks. Okay? Ang kaharian sa Diyos hindi fiesta. Hindi maganda ang pamumuhay, hindi maganda ang damit, hindi kasiyahan sa pagtipon-tipon. Hindi ganyan. Ang kaharian sa Diyos hindi dahil marami kayo. Hindi. Number 1, the kingdom of God is Romans 14:17. Romans 14:17. The kingdom of God is righteousness. The righteousness of God. Alam ba natin kung ano yung righteousness of God? The righteousness of God, ito yung sinasabi, tinuturo ni John the Baptist. Prepare the way of the Lord. Make your path straight. Ibig sabihin, the righteousness of God is in the way of Christ. He is the truth. He is the way of righteousness. Yan. Okay? It's Jesus Christ, the righteousness. It's not the righteousness of the law. Okay? It's not the righteousness of the law. It's a righteousness that is in faith. Sa paniniwala kay Jesus Christ. Yun. So, yan ang definition of the kingdom of God. Number 1, the righteousness. Peace. Mayroong kapayapaan. Mayroong kapayapaan. Bakit mayroong kapayapaan? Knowing na si God the Father, binigay niya yung anak niya pa as a ransom sa kasalanan natin. Kasi napakagulo ang buhay ng tao kung yung kasalanan mo ay walang magtutubos o walang magra-ransom, walang lukat. Napakagulo. No? Sabihin natin ikaw na yung pinakamayaman, ikaw na yung pinakamalusog dito sa mundo. Pero kung walang ito si Jesus Christ na walang pinadala na makakuha sa kasalanan mo. Di ba? Ang kasalanan kasi, the definition of sin is come short of the glory of God. No? Yang hindi natutuwa ang Panginoon, yan kasalanan yan. Hindi lang murder, hindi adultery, hindi pagnanakaw, hindi sinungaling. Yan kasalanan yan. Pero the definition of sin is that all that comes short of the glory of God, lahat ng hindi nakaabot or hindi nakaabot sa gusto ng Ama, yan ay kasalanan. Halimbawa, wala naman sa Old Testament yung tawag na huwag kang mag-criticize, huwag kang mag-judge. Wala yan sa Ten Commandments. Pero yan ay kasalanan. Diba? Thou shalt not judge. Thou shalt not judge. Don't judge so that you will not be judged. Okay? Okay. So yan, ang definition sa kaharian ng Diyos. The kingdom of God is not meat or drinks, but righteousness, peace, kapayapaan, knowing that the Lord, if we confess our sins,
if we confess our sins, 1 John 9, He is faithful. God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all. Anong sabi niya? From all sins? From all unrighteousness. Anong sabi niya? From all unrighteousness. So lahat ng hindi righteous, lahat ng hindi is kasalanan. Lahat ng hindi righteous. It's a righteousness of God. Anong pangatlo? Definition of kingdom of God. Joy. Yung kaligayahan. Hindi lang kaligayahan na natapos yung anak mo, maraming kang pira, wala kang problema. Hindi yan ang kaligayahan ang isang tinutukoy dito. Yung kaligayahan na kahit mahirap ka, because alam mo na nagmamahal ka sa Panginoon, nagmahal una ang Panginoon sa iyo, yung pagmamahal, yung serving mo sa Kanya, napaka lalim yung pagmamahal. Lord, kahit wala akong pamasahe papunta ng church, maglalakad lang ako dahil mahal kita. Diba? Unexplainable na pagmamahal. Yun ang nakikita ng Diyos. Diba? Alam mo, sa isang lalaki na magmamahal ng tunay ng babae, oo nga, lalakarin kahit ilang kilometro. Mayroon pa nga sabi na, kahit may COVID, pupuntahan. kahit may COVID, pupuntahan. Yan ang pagmamahal. At saka hindi ako magja-judge bakit hindi kayo nagpupunta. Kasi hindi man yan ang ibig kong sabihin. Yung pagmamahal na hindi lang to make it clear conscience. Mayroon tinasabi na pure heart. A pure heart, that's what we long for. A heart that follows hard? Follows hard after day. A hearts that undivided, meaning undivided, walang doubt. It's faith. So yung pure na pagmamahal, yun ang yung tinatawag na love that comes from Christ. The power of love, sabi ni bro. May undivided hindi pwedeng So ito yung kaharian ng Diyos. Ito yung invitation sa atin. Kaharian, punta ka dito. Sa kaharian, sabi ng hari, punta ka dito. Sabi ni God the Father, punta ka sa kaharian ng Diyos. Ang makikita mo, righteousness of God. The peace and joy. Pagdating mo, ano ang mangyari? Ano sabi niya? Fiesta. Pag mo response ka sa calling, anong sabi ni Jesus Christ? Come unto me. Ano ang mangyari pag ikaw ay mag-response? Come unto me. Kasi ang mga in-invite din sa pangalawa is yung mga tao na hindi malusog at saka mga milyonaryo, hindi. Hindi ko sinasabi. Ang ibig kong sabihin, kasi pumunta si Jesus Christ dito sa mga tao na nabibigatan, sa mga tao na may sakit. Kung hindi mo naramdaman, feeling mo na ikaw ay wasto, ikaw ay tama, hindi ito para sa iyo na invitation. Kasi ang invitation, mayroong tinatawag na invitation. Hindi lahat ng tao dito invited. Ang sabi ng Bible, papuntahin mo na dito yung mga invited ko. Mayroon na mga in-invite na mga tao. Ang mga tao na in-invite, hindi kasama yung self-righteousness. Ay, hindi ko na kung kailangan na magpunta ng, hindi na ko kailangan marinig ng Bible. Alam ko na yun. Hindi yan para sa ito na invitation. May mga tao dyan, ay wag mo na akong, hindi ko na yung pakinggan. Alam ko na. Oh, hindi para to sa iyo. Kasi itong invitation na to, iso sa mga tao na mga uhaw, na mga may sakit. Anong ibig sabihin? May sakit niya. Pag ang tao na may sakit, kailangan ng doktor or medisina. Yun ang pinuntahan. Feeling mo na ikaw hindi mo kaya na mamumuhay na righteous kung wala ang tulong ng Panginoon. Yun ang mga, sa mga invitation, come unto me that are heavy laden. No? I'll give you rest. Dito sa pista ay kahingaan to, kapahingaan. Pag sinasabing rest, normal, kaligayahan, kapahingaan. And ano ang mangyari sa iyo? Learn from me. Napaka-importante. Once na we response tayo sa calling ni God,
Anong gagawin natin? We have to learn. Learning meaning we have to educate ourselves. Learning kasi, it's just like, ang bata pag mag-learn, dadaan pa yan sa grade 1, grade 2. Learning eh. Ganito din yung pamumuhay natin sa response ng invitation. Anong mangyari? We have to learn from me. Number 1, ang learn. Learn from me, for I am humble. I am lowly in heart. Yan. So number 1 natin matutunan dito is humility. Number 1 talaga na matutunan natin. The opposite is proud. Number 1 na matutunan natin if we enter to the relationship, a union in Christ is humbleness. Humbleness. You have to be honest to yourselves talaga na, Lord, mayroon talagang akong hindi ko kaya mamuhay ng pure heart, hindi ko mamuhay ng clear conscience kung wala ka. Pwede ka mamuhay pala ng clear conscience kasi pwede ka man pwede mo magagamit yung pera mo, pwede mo magagamit mo yung posisyon mo. Pero pag pure heart kasi, ito yung galing sa Panginoon na Espiritu. Okay? So learn from me, from I am lowly, for I am humble and meek. Yung meek, kind. Imagine mo, kind. Bakit kind? Kasi yun ang nature ni Jesus Christ. Pagmamahal. We can learn sa pagmamahal sa Kanya. Daw, Valentine's Day ngayon. Ito naman, ulit naman ako, bro. We talk about pagmamahal. Ang daling magmahal sa isang tao, especially kung mahalin ko to, tapos alam ko na ay mahal ko to si Smila kasi malaking tulong sa akin. Di ba? Madali lang magbigay ng tao kasi ito ay madali lang tayo sa kagipitan, madali ko lang to masampit or matawagan ng tulong. So yung pagmamahal mo, mayroon kang expect na motibo. Pagmamahalin yun. Do not underestimate the power of love. Do not. Thank you, bro. Okay, pagmamahalin yun. Pero, ang turo ng pagmamahal ni Jesus Christ ganito. Kasi we are in learning. Sabi niya, ano daw ang pagmamahal? Mahalin mo yung kaaway mo. Ang hirap. Kasi kung kahit anong pagmamahal mo na ibigay sa Panginoon, pira man yan, i-offer mo man yun, magpakamatay ka man sa krus dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, ilansang ka man. Kung mayroon kang naapakan na isang tao na hindi mo mapatawad kasi galit ka, di ba? Kahit anong gagawin mo, hindi yan counted. No? Kahit isang tao lang. Anong sabi sa tao na nag-o-offer ng gift sa isang simbahan? Punta ka muna doon sa iwan mo muna yung gift mo sa pintuan ng church. Balik ka muna sa tao na mayroon nasaktan mo. Ask ka muna ng forgiveness. Saka pa magbigay. Kasi ang Diyos ay hindi nag-after sa offering mo. Ay, daming masasaktan naman ngayon sa mga sinasabi ko. Hindi na nag-after sa offering mo. Hindi nag-after ng offering and sacrifices. Ano ba yung sacrifices, bro? Yung magbigay ka ng malaking time para makita ang pagmamahal. Sacrifice yun. Magasto ka ng malaking pera. Sacrifice yun. Pero ang sabi ni God, sabi ni Jesus Christ, sacrifices and offering have you not desired. You have not desired. Ano ang dinired talaga ni Father God? Napaka-importante. A body which I prepared for you. Ano daw? Ang katawan. Ang katawan. Ano ang mayroon sa katawan? Di ba? Ang katawan. Mayroon sa katawan, mayroon sa katawan, mayroong mata, mayroong bibig, mayroong kamay. Yun ang gusto na i-offer ni mo sa kay God. Paano pag-offer? Lord, ang mata ko ginagamit ko sa pagtitingin sa masama. Ngayon, gagamitin ko na
sa pagbasa sa Bible. Yan ang offering na hinahanap. Lord, ang kamay ko ginagamit ko sa pagnanakaw. Ginagamit ko sa pagmulistya, ginagamit ko sa ano. Gagamitin ko na ngayon. Di ba? Sa pagandang parahan, sa pagtuturo. Nagtuturo man ako. Nagtuturo ako. Di ba? Gagamitin ko na ngayon ang paa ko. Di ba? Paa ko para punta ko sa kaibigan ko para magtulong. Gagamitin ko rap. Yun ang offering na para sa kanya na hinahanap. Kaya nga si Jesus Christ is the one na mayroon tayong ma-learn sa kanya. Okay? Now, again, dito, pangalawang response, ang unang response is resist. Ayaw ko magpunta. Ang pangalawang response ng mga tao sa messenger, sabi na dito sa verse 4, come ready, come to the feast, come to the kingdom. The kingdom is ready. It is finished by Jesus Christ. Okay? But they gave no attention. Ano daw? They gave no attention. Na-receive na nila yung invitation. Alam na nila kung anong mayroon. Alam na nila kung ano yung balak ng Panginoon sa kanila. Na nag-offer yan ng pagmamahal, tuturuan tayo kung paano. Alam na nila. Ang problema dito, hindi nila ni-reject. Ang problema dito, hindi lang binigyan ng pansin. It's not rejected, but it was neglected. Okay? It was not rejected. Hindi nila ni-reject, but niliglik nila, negligence. It's just like, nandyan yan, pero hindi niya pinapansin. Parang isang bata ba, nagkaroon ka ng isang anak, pwede din, nagkaroon ka ng isang asawa, pero hindi mo pinapansin, pero asawa mo siya. Uwi ka lang ng bahay bilang asawa, nilulutuan ka niya bilang asawa, pero hindi mo siya naging asawa ng yung totoo na asawa. Bakit? Hindi kayo nag-uusap sa mga problema, hindi kayo nagtatabi kay mayroon tinatawag na pagmamahal. Pero umuwi ka sa bahay, it can be like that. Di ba? Naging membro ka nga sa isang iglesia, naging party ka sa isang katawan, pero hindi mo alam kung anong mission mo. Hindi ko alam kung paano ka mag-execute. No? Di ba? Ni-reject mo. Hindi mo ni-reject pero ni-neglect. It can affect our salvation. Kung babasahin natin sa Hebrew 13, Hebrew 12:2. Basahin ko muna, tingnan ko kung saan. I'm sorry, napakadali sa oras. Kalahati pa ako. Oo. It was neglected. Saan pa yun, bro? Hebrew. Looking unto Jesus. Because the word. Hindi siya niligdik. How great salvation. Dito na. Verse Hebrew 2:3. Hebrews 2, chapter 2, verse 3. What will come to us if we do not give our minds to such great salvation? In other words, verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation? Nagets natin? Okay? Which at the first began to the spoken by the Lord and was confirmed unto us to them that heard Him. Narinig mo, pero hindi mo binigyan ng pansin. Ninilig mo lang. Alam mo si Jesus cried from Jesus died for our sins. Alam mo, siguro nagpunta ka ng church. Alam mo yung memorize mo yung verse na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. But ang alam mo lang sa mind. Di ba? Ang kaalamon mo dito lang sa pag-iisip. Okay? You cannot live godly life kung sa isip mo lang. No? Kailangan alamin mo kung ano ang gagawin natin.
No? It's not only by emotion, it's not only by mind, but ano ang pinaka-importante? We have to do the will of the Father. Okay? Sabi na, neglect. Hindi pinansin. And what happened? Dahil hindi nila pinansin. No? Number one, nineglect nila. Number two, hindi nila pinansin ang kaharian sa Diyos na mayroong fiesta doon. And may ginawa pa sila. Tingnan mo anong ginawa nila. Verse 22. But they gave no attention. Ang ginawa nila, nagpunta sila sa sarili nilang mga negosyo. They go to their business, they go to their farm, they go to their, yung nasanayan nila ng mga, buhay. Anong sabihin? Itong mga, in other words, earthly things. Hindi, nineglect nila yung mga bagay, the things which is heavenly. Mas pinahalagahan nila yung mga bagay na earthly. Na kung alamin natin anong sabi na ni Satan when Satan tried to test Christ. Sabi ni Satan, nakikita mo yung world? Ano sa world? Mayroon money, mayroon trabaho, mayroon kaligayahan. Nakikita mo yon? If you bow down to me, I will give it to you. So ang may-ari ng kaharian sa mundo, the prince of darkness. Yun si Satan pala. Inangkin na ni Satan eh. Sabi, nakikita mo yung yung mundo? Nakikita mo yung yung nasa mundo? Akin yan. So, if we are not responding sa kingdom, sa kaharian sa Diyos, I don't know. Din ko na masasabi kung ano yung kaharian. It can be your kingdom, not His kingdom. Kasi mayroon kang kaharian. Ang ibig sa kaharian mo, yung sarili, yung gusto mo lang ang masusunod. I don't care kung anong araw ngayon. I don't care kung magalit ako. I don't care kung nasaktan kita. Di ba? I don't care kung hindi kita mapatawad. Walang pakialam. I don't care kung hindi, mayroon nang humingi sa iyo ng tawad, ayaw mo pa rin papatawarin. I don't care. Di ba? Because, anong mayroon sa iyo? It's your kingdom, not the kingdom of God. Di ba? Though, by the way, nakalimutan ko pala, ang kaharian ng Diyos is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yan ang pinaka-importante. Huwag nating kalimutan. Ang kaharian sa Diyos, the definition of kaharian sa Diyos, the kingdom of God is not meat or drinks, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sa Holy Spirit, holiness, spirit of holiness. Kaya nga, kung mayroon kang kaharian sa Diyos, hindi mo siya patawarin kasi unholiness yan, yung hindi makapagtawad. Kaya nga, kung mayroon kang Holy Spirit, Spirit of holiness, matatakot ka mag-criticize, mga negative na lang makikita mo sa isang tao, ipagsasabi mo sa isang tao. Diba? Kaya masaktan din yung isang tao, ma-discourage sa'yo. Kasamahan naman kayo sa church, wala na, hindi mo na makita, hindi na nag-fellowship. Diba? Kasi ang spirit, the kingdom of God is the one who reigns, the ones na yung spirit of holiness sa atin. So kung nakita mo yung sa sarili mo na hindi to holiness, hindi to spirit of holiness, let us go to repentance. God will help us. He will make us learn from me. Nandyan si Jesus Christ, hindi yan iiwan ka. Yan, my son. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Yun ang tinatawag na hope of this calling. Hope of His calling. Ito yung design. Ito yung predestined. Ito yung calling ni God. Hindi ka tinatawag para mapunta ka ng langit. Tinatawag ka para mamuhay ka bilang imahe kay Kristo. Biblical lang sinasabi ko. Hindi gawa-gawa ko lang.
We are called to be in the image of God. Mabasa natin yan sa Ephesians 1, chapter 1. Huh? Basahin natin. Pero ako'y lalayo na. Hayaan ko na lang yun. So, dito na. So, we can evaluate ourselves kung nag-response ba tayo sa kaharian ng Diyos or hindi tayo nag-response sa kaharian ng Diyos. Or anong kaharian mayroon tayo? Kaharian ba sa sarili lang natin? Kasi kung sa sarili natin, your will be done. Kaya, hindi ka matakot magalit. Hindi ka matakot mag-criticize. Hindi ka matakot mag-judge. Bakit? No? Wala ka sa kaharian ng Diyos eh. Pero kung nandito tayo sa kaharian ng Diyos, you are led by the Holy Spirit, the time na nagkamali ka, kasi hindi man tayo pwede na magkapali, tao naman tayo, the Holy Spirit will guide you. Huy! Diba, mayroon kang nasaktan. I'm sorry, Lord. Bro, I'm sorry. Diba? Nasaktan kita. Sorry. Kasi anong natutunan mo sa kaharian ng Diyos? Humbleness, humility. No, the opposite is proud. If you're doing your own will, normal, patigasan. Ito yung katuruan natin kay Kristo. Ito yung totoo na gospel. Okay? Daobe, anong mangyari kung sarili mo lang? Kung saan ang gusto-gusto, hindi ka nag-respond sa kaharian ng Diyos. Anong sabi sa remaining proceeding verse? Then he said to his servants, the wedding is ready, but the guests were not good enough. Why? Hindi good enough. Hindi nag-response. Okay? Kahit mga religious group, sinantabi si Jesus Christ. Okay? Hindi binigyan ng pansin si Jesus Christ. Hindi pinaniwalaan. Sabi niya, I come to my own, and my own did not receive me. Hindi sila tinanggap ng Panginoon. Hindi tinanggap si Jesus Christ ng kanyang kalahi. Okay? And those servants went out to the street and got together all those they came across, bad and good, to the feast was full of guests. Ito na. So, ang nangyari ay na-extend yung kaharian ng Diyos. The message of the kingdom of God was extended to the Gentiles, kaya tayo naaabot na ngayon. Ang lahat na ng tao, and to the uttermost part of the earth, mayroon ng gospel. Kaya nga hindi mo yun mapipigilan. Halos lahat na ngayon ng mga tao alam na kung sino si Jesus, pero hindi nila kilala. Mayroon kakaibahan. Mayroon sila, alam nila, pero hindi nila kilala. Okay? But the king came to see the guest. He saw there a man who had guest robe. So, mayroon na nagre-response. Marami na nakapasok. Ngayon, ang hari ay naki-joy na sa isang pista. Nakita niya ang tao. Nakita na ang tao. Anong nakita niya? Hindi nagsusuot ng wedding robe. Anong ibig sabihin? Kasi lahat ng mga papasok sa invitation sa kasalan, it is kasalan, the union of the Spirit, kailangan bihisan ka the cloth of righteousness. Okay? Yung damit na ibihis sa'yo, righteousness, hindi sa'yo. It's the righteousness of God, that which is in Christ Jesus. Kaya pagtanggap mo kay Jesus Christ, you are given sinuotan ka sinuotan ka ng damit. Yung tawag nila na damit ng katuwiran. So, hindi ikaw ang matuwid. Yung damit ang matuwid. Dahil sa paniniwala mo, mayroon kayong union of the Spirit, naging matuwid ka. Kasalan nga. Daobe, kung ikaw magpakasal, ang apelido mo ay makasalanan. Apelido mo makasalanan. Pag ikakasal ka na sa tawag na walang kasalanan at saka malinis, ang apelido niya, walang kasalanan at saka walang malinis. Ano ang maging apelido mo ngayon? Kasi ikaw yung babae. Ano ang apelido mo ngayon, di ba? Mayroon kang bagong apelido na. Ang apelido mo, wala ka ng kasalanan at saka malinis ka na. Yan ang apelido mo ngayon. Okay? Kaya sabi ni Paul, there hath no condemnation to those who love God. Dahil mahal mo ang Panginoon, hindi ka na pwede i-judge nila. Si Brother G, napakano yan. Lasinggero, napakababaero, dati marunong napakano. Yes, it was dati. Pero once na pinakasalan, you are in the union of the response in the calling of Christ, hope of His calling, binigyan ka ng damit. Itong tao naman nakita niya sa loob ng fiesta, mayroon sariling damit.
Ito ang tinatawag na law of righteousness. Sarili niyang katuwiran. Sariling katuwiran. Self-righteousness. Self-righteousness is not acceptable. No? I'm gonna show you dito sa si Paul mismo nagsabi na hope hindi siya maabutan ng sarili niyang righteousness, even the righteousness of the law. Basahin natin. Philippians, bro, para memorize mo yan. Philippians 3. Adios. Philippians 3:9. Si Paul nagsasabi, And be found in him. sabi ni Paul, Philippians 3:9, Ayaw ni Paul na maabutan siya na mayroon siyang sariling damit. Mayroon sariling righteousness, sabi niya. And be found in him, not having a mind on righteousness. Oh. And be found in him, not having mind on righteousness. Dapat, sabi niya, hindi ako maabutan. Sana hindi ako maabutan na mayroon akong sariling karunungan, mayroon akong sariling katuwiran. Oh. sabi niya, Which is of the law. Kasi masasabi mo na hindi ka man nagpatay, hindi ka man nag-adultery, hindi ka man tinutupad mo yung 10 commandments, you are righteous na. Hindi ganyan. Sana hindi ka mabutan na ganyan ang status ng mind mo, na ganyan ang pag-iisip mo. so anong ibig sabihin niya dito? Sabi niya, but that which is true faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Napaka maganda to. Importante. Sabi niya, And be seen in him, not having my righteousness, which is of the law. But that which is through the faith. kahit na hindi sana, sabi ni Paul, hindi sana ako maabutan na itong katuwiran ko o righteousness ko, yung kagawian ko sa pagsusunod, tama na to para sa akin, hindi dapat ganyan. Hindi ganyan ang dapat ang maano niya. Ang gusto niya mangyari na yung katuwiran through faith in Christ, the righteousness which is of God by faith. Ito, naintindihan natin to. Ang dapat daw gusto ni Paul na yung paniniwala niya kay Kristo, yun ang makapahingpit, yun ang maka-perfect na tinatawag na righteousness of God. Yun ang gamitin natin. Yung pakipagrelasyon natin kay Kristo, yung paniniwala natin, believe is a relationship. No? Yun ang gagamitin natin na pamamaraan in the way of righteousness of God. Ang tama para sa Diyos, kay Jesus Christ. Having relationship with Christ, union with the Spirit, it's a way that we can meet the requirements of the law. No? Note mga kapatid, Jesus will not destroy the law. He come to fulfill the law. He is the fulfillment of the law. No? Kaya yung suot niya, mayroon siyang sariling damit. Ano yung ibig sabihin sariling damit niya? Hindi pangkasal. Mayroon sariling siyang righteousness. Siguro sabi niya, anak ako ng pastor. Nagsisimba ako every Sunday. No? Dapat maabot na ma-receive ako ng isang dito. Hindi ganyan. Kasi sabi sa Matthew, baka mag-question, sabi, Lord. Ha? Emosyon, Lord. Di ba nag-heal ako ng mga sicknesses? Nagsiserve ako sa iyo? Sorry, I never know you. Sabi niya, go away, evildoers. So natatawag, kahit na mayroong mga power, mayroong lakas siya sa at itsapuwera sa mga bad spirit, pero still hindi nakatungtong sa kaharian ng Diyos. Kasi dito natin, we have to learn humility, we have to learn love sa kay Jesus Christ. No? The love of Christ, let's go to the conclusion. Happy Valentine's Day, mga kapatid.
Salamat sa i-mention ko pala dito si Obelo Arinio, salamat sa mga brad ko, Julian Rinal, si John Gonzales Escobar, John Ray, kumusta dong? Mamaya, babasahin kita isa-isa. I have to go to the conclusion. Kasi Valentine's Day ngayon. Learn to love as Christ loves us. Yun. Ito yung response. Kasi ito ang response natin. Nagpunta tayo sa pista sa kasalan. And, anong sabi? The truth will set us free. Ang totoo ay, kung nasa totoo ka, yun ang maka-set free sa'yo. Diba? Ang totoo, saan mo natin makikita ang totoo? Makikita natin ang totoo sa kay Jesus Christ. No? The love of Christ, dapat ngayon, Valentine's Day ngayon, alamin natin ang totoo na pagmamahal. Ang totoo na pagmamahal, kailangan kang mamatay. Kailangan kang mamatay. Ano ang papatayin? Yung soulless life mo. Ano yung soulless life? Diba? Kailangan ka marunong mamatay. It's called humility. Si Jesus Christ, namatay siya to obey the Father. Pinatay siya ng tao. Hindi siya nagpakamatay. Pinatay siya ng mga tao. Nireceive niya yung kamatayan. Paano niya nireceive yung kamatayan? Willing siya magpasa ng krus. No? Hindi siya nilansang, hindi siya pinako ng, sinasabi pa na sa mga Roman soldier na, ayaw ko. Hindi, open arms siya. Kahit nasa pagpasa ng krus, dala-dala niya. Willing siya na, mahirap nga magpasa ng krus, tinadyakan pa. Pero, continue siya. Kasi ano yung willing niya? Before kasi ka mamatay, during the time, before you go to the punishment, you have to carry your own cross. Kung saan ka you have to iikutin mo pa yung komunidad para magpakita sa kanila na ikaw ay papatayin. Iikutin mo yung komunidad, iparade ka, no? Kumbaga, isabihin mo sa sarili mo na ikaw ay pupunta sa kamatayan. Okay? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Kasi ang totoo na pagmamahal ay mayroon kamatayan. Ano ang papatayin natin? Ang papatayin natin yung soul life mo, yung pagka-ikaw. Di ba? Dahil buhay ka na pagkatao, kaya nga si Ate Elisa, pag ikaw, Ate Elisa, ay sinaktan ng mga criticize na mga pagsasalita, or niloloko, or pinagalitan ng mga masasamang yun ang hard na tanggapin. Dahil buhay yan yung soulless life niya, dahil ayaw niyang magpakamatay, kaya na siya mag-response. Dahil buhay ka, nag-response ka sa akin. Bakit? Ikaw na ba marunong? Di ba? Hindi na kita papatawarin. Di ba? Huwag mo akong ganinin kasi hindi mo ba alam kung sino ako? Anong mayroon? Buhay ang isang tao. Yan dapat ang papatayin. No? Bakit? Kung papatayin mo yan, you are doing the will of the Father that you have to love your enemy. Yan ang logic dyan. Yang totoo ng pagmamahal. Kaya nga, when you go to the marriage, mga boyfriend and girlfriend, ngayon, mag-isip na kayo, kailangan mamatay ka sa pagbuhay mong binata. Di ba? Hindi ka pwedeng punta sa magdesisyon ng marriage life kung hindi mo papatayin yung single life mo, kasi sa marriage life, the two become one. Hindi na ikaw mismo ang masusunod sa sarili mo. Okay? I hope mayroon tayong naintindihan dito. I have to end this message like this. Luke 9:23. Ay.
And they said to them, if any man has to desire to come after me, Let him deny himself. desire. I mean, the calling of God is to enter into the kingdom. No? Now, entering into the kingdom is without tribulation and trials, you cannot enter the kingdom of God. Kailangan dadaan ka talaga. Okay? Sabi niya, if he said to them, if any man has to desire to come, no, meaning, in response to the invitation, come, to come after me. Let him give up. I-give up mo daw. In other words, you have to deny. Let him deny himself. Anong i-deny mo? Yung ego mo. No? Dapat paaralin mo yung totoo na pagmamahal. Let him deny himself and take up thy cross daily. Take up thy cross meaning you are willing to die. No? Iniisip mo na ikaw mamatay. You are willing to parade, you are willing to present your life na, Lord, I want to die. And pag may mag-ano sa'yo, may mag-fuck you sa'yo, may mag-ano sa'yo, ano kang tao, ano ka tao, sabihin mo, Lord, ito na ang panahon na mamatay ako. Di ba? Di ba? Yan. Ito na ang time na mamatay ko. If whosoever has a desire to keep his life and have it. Okay. To come after me, let him deny. Ibig sabihin, let him give up all. Meaning, sabihin, kung i-give up mo lahat, kahit nasaktan ka, pag sinasabi ng tao na nagkasala sa'yo, forgive me, you are easily to forgive. Wala nang pang kasi, no, hindi ka na mag-response kung sa masakit na mga sulti. Bakit? Ang patay ba nag-response? So, ang take up thy cross daily, it's a daily work. Ito araw-araw. Biblia nagsabi ha. And the last is follow me. So, susundin mo ako. Yan ang sekreto mga kapatid sa kaharian ng Diyos. Ito yung ibanghilyo na totoo. Kung ikaw ay maghahanap ng totoo na ibanghilyo, ito. The truth will set you free. Kung you are free from the bondage of slavery of sin, ito yung hahanapin natin. Jesus Christ is the solution. The kingdom of God is solution. Let us respond for His calling. Okay? Have a nice day. Thank you, Lord, sa message. It's hard, O God, Lord, na maintindihan namin direktamente ang ibig mong sabihin. But we believe that we ask wisdom. Mayroon silang mga tainga, mayroon silang mga heart, O God, Lord, na ikaw, Lord, ang mag-interpret that they will understand, O God, Lord, the will of the Father. Thank you, Father God. Thank you for everything. Thank you, Lord, for the life that you have given to us. Thank you for your love. So love the world. Your love, O God, is napakalaki yung pagmamahal mo sa amin, O God. Napasalamatan namin ikaw dahil ikaw ang yung pagmamahal mo ay hindi nag-fade, hindi umatras, no? Kahit gaano kami ka low and high, O God, Lord, sa mga sitwasyon, but you are still the same. You love us so much. Thank you, Lord, for this. Thank you, Lord, for unconditional love to us. Help us, Lord, na matuto at saka magawa namin yung kagustuhan mo. And we believe, O God, Lord, because your commandment is not easy to obey, and we believe that the Holy Spirit will help us. Kaya mayroon dinisign mo ang Spirit of Christ to be with us, in us, to help us, O Lord, to obey your commandments. No? In Jesus' name we pray. Amen.